President Ferdinand Bongbong Marcos gustong pabagsakin ng mga dati daw na general. Ito ba ay matibay? Pag-usapan natin yan. Balak daw na patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Yan pong siniwalat kanina ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner sa kanyang talumpati sa Joint Change of Command at Chief of Office Ceremony sa Camp Don Basilio Navarro sa Zamboanga City. Mga kapatid, medyo medyo nakakatakot to. Sana i-ano ni Browner to, i-expose niya to kung sino man to. Hindi pinangalanan ni Bronner ang mga nasa likod ng anyang destabilization plot laban kay Marcos. Pero mga dating umunong opisyal ng Armed Forces ang mga sangkot dito. Dating opisyal ng Armed Forces, sino kaya to? Dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Napapaisip naman ako. Hindi kaya sila di umano. Yun na lang. Di umano si Trillanes kaya to. Hindi pinangalanan ni Browner eh. Pero pinagtatangkaan na daw. Ito pa, sige. Kasabay po niyan, hinikayat ni Bronner ang mga aktibong sundalo na huwag sumali sa anumang kudeta. Ay, naku, kudeta! Positive to. Training to. Training talaga to. Training. Tinitraining talaga to. Si training to, pupusta ako. Yahoo! Diba? Training to, training. Diba? Para patalsikin si Pangulong Marcos. Hindi na ako. Si training to, mga kapatid. Dating opisyal eh. Tapos nanghihimok eh. Question. Question yan na. Question to ah. Si training ba ito? Some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, Baka daw si General Macanyas daw yan. Ako ha? Yung general na hukbukin ng muka. Yung ba yun? Yan ba yun si ano? Yan ba yun si General? General Hookbookings? Yung binabanatan ni Banat Boy. Pero di natin alam. Tinitraining daw. do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance. O, maawa tayo sa ating bansa. Kapal kasi ng mga mukha ng mga yan eh. Pero yun yung magkukudeta pa. Titigas? To move forward to progress. May mga Nako. Pero anyway, hindi bahala na kung ano gagawin ni Browner dyan. Bahala na si Browner dyan. Ito ang pahayag nila mga kapatid. Sabi po dito, sa column. May isang nilabas po na column. Sabi dito, mga kapatid. AFP Chief binuking ang kudeta versus PBBM. Sabi pa dito. Dagdag pa dito mga kababayan. Inilantad ni Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na mayroong destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayon kay Bronner, mga kababayan ko, ilan sa mga sangkot, ayan na, sangkot ha, ilan sa mga sangkot sa planong pabagsakin ang Administrasyong Marcos ay mga dating opisyal ng AFP. Sino bang laging suki ng ano diyan, mga kababayan ko? Suki ng kudeta, mga kapatid. Dating mga general ng AFP. Sino ba, mga kababayan ko? Para malaman natin. Para malaman nyo, ako, marami akong kilala. Mga kababayan ko na kung iisa-isahin ko ay di umano. 'Di ba? Si Macanlas, sama na siguro yan. Ayaw sa Marcos niyan eh. Malamang sumama na yan doon kasi ayaw naman sa Marcos niyan, mga kababayan ko. Wow! Sabi pa dito,
I talked to someone of I talked to someone of them and I told them, "Sir, you have a right to do that because we are in democracy. But please, do not involve the active personnel of the AFP." Sabi ni Browner, mga kababayan ko. Alam mo, nagkakahint na ako dito kung sino to. Alam mo, nagkakahint na ako kung sino to. Mukhang kilala ko na. Makabalik lang sa pwesto, promise. Mukhang kilala. Ako curious ako. Hulaan nyo kung sino, mga kababayan ko. Yeah. Pero Sir BNK, binawi ni General Anyo, wala daw flat ng si General Browner. Parang fishy, 'di ba? Baka ayaw nila isa publiko muna. Ako hindi talaga. Ibig sabihin lang ito Ma'am Carleya, matindi po ang intel natin. Sa totoo lang, matindi po ang intel natin. Kung ako kasi tatanungin nyo, mga kababayan ko kung ako tatanungin ninyo kung ako kasi, maganda yung maganda pag-usapan to Alam mo kung bakit? Now pa lang pinapuputok na Because, kagaya nung ginawa sa OFOD mutiny, sila Trillanes, binigla nila ang bansa natin. Ang nangyari, ilang tao na ipit sa OFOD, pinagkaguluhan, pinagpiestahan ng media. Pero my God, mga kababayan ko, sinubukan nilang pabagsakin ng government natin. 'Di ba? Alam niyo po ba, kapag may mga ganitong kudeta, takot po ang mga investors. Kung kailan po nagkakaroon tayo ng magandang relationship sa mga iba't ibang bansa, kung kailan umuunlad tayo, sasabayan tayo ng mga ganitong kudeta. Hindi ba naman mga tangat bobo yung mga gagawa niyan? 'Di ba? Mag-iisip ka, paunlad ng bansa natin, sasabayan nyo ng ganyan? 'Di ba? Totoo lang ako Totoo lang ako. Maayos ang Pilipinas 'Di ba? Umaayos ang Pilipinas, gumaganda ang ekonomiya natin, tas sasabayan niyo ng mga ganyan para ipakita sa buong mundo na ano tayo, 'di ba? Buti nga inilalabas ni Browner na ganyan Agree ako dito. Agree po ako dito, mga kababayan ko. Buti inilalabas ni General Romeo Browner 'to. Alam niyo kung bakit, mga kababayan ko? To stop para dun sa mga hinayupak at inutil na mga general na ganito. I'm sorry for my words because totoo lang ako. 'Di ba? Sinong tarantadong gagawa ng kalokohan na ganyan? Kung kailan umuunlad ang bansa, gumaganda ekonomiya natin, bumabangon ng Pilipinas, sasabayan nyo ng kudeta. 'Di ba ganyan rin ganyan tinarantado ni Ramos si FEM that time? 'Di ba? Magkaaminan tayo sa hindi totoo lang 'to. Ganyan nila niloko no si FEM. Kudeta, ganyan, sasabayan ng ganito. 'Di ba? Yung mga hinayupak na yan, ang tawag diyan, may mga self-interest yan, mga yan. O bakit akala nyo magagawa nyo ulit yung patalon-talon na ganon? Tandaan nyo ito common sense. Si Ramos kaya nagkaganyan yan kasi ganid sa pwesto, gusto magpresidente. The only way is bababa si FEM. May pumalit na dummy president. And then the dummy president, susunod naman siya. Ano nangyari? Totoo, di ba? Naging presidente siya. Ito pa, nanawagan umano ang mga dating opisyal ng mga rally at kudeta dahil dapat umanong palitan si Pangulong Bongbong Marcos. Oh my God! I can imagine na natitiis ito ng mga general na to. 'Di ba? Pasalamat kayo, may hint lang tong hawak ko, hindi pa to pruweba. Pag pruweba to, ilalabas ko talaga sa inyo. Ito kung kailan dumating ang mga investment saka sila mag-cope, wala talagang pagmamahal sa bayan yan. Totoo yan, Ma'am Caralea. Kung ganyan lang din naman wala talagang pagmamahal yan. Sabi dito ni The Warrior hindi yan bro si Triling. Dahil kahit ganon si Tralala, hindi na rin bumabanat sa mga Marcos. Correct. Nakita ko, may hint lang ako.
may hint lang ako, mga kapatid. Sa totoo lang, may hint lang ako. Meron lang ako pinag-iisipan kung sino-sino yan. Ayan, tama ka, Koy. Para mapaghandaan na maiwasan ng ating Pangulo kung sino man ang ang mga pakikutunguhan nila. Alam mo, nakakadala kasi sa totoo lang eh. Ako natatakot na rin ako para sa kanila eh. To be honest. Ayan na, Judith, God bless, protect our beloved President of the Philippines. Sabi mo dito, binalaan ni Browner ang mga kasalukuyang tauhan ng AFP na huwag sumama sa naturang plano. Once we find out any active personnel involved on this plot, we will act swiftly. But Judi ano? Judicially babala ng AFP chief. Isiniwalat ito ni Browner sa isang isinagawang joint chain command of chief of joint command at chief of office ceremony at sa Western Mindanao Command. Inspector by General AFP Chief Don Basilio Navarro sa Zamboanga nitong Biyernes. Naku ah. Ako sana lang no. Sana lang matahimik na po yung bansa natin. Matiwasay naman po tayo namumuhay dito. Alam nyo po, sana yung mga tao na yan, sa totoo lang, yung mga tao na yan, magsipagtigil na kayo. Yung mga sundalong inuudyukan na magkudeta, yung katulad ng ginawa, huwag niyong iduluhin si Trillanes. Mga kapatid. Si Trillanes, nagkaganon lang yon because ayaw niya sa Duterte, ayaw niya sa Arroyo, ayaw niya sa mga trapo. Pero, tignan natin, kasi kung baka isa siya dyan, tatablahin ko talaga siya. Pero hopefully, wag. Kasi kung isa si Trining dyan, ay naku po, mahirap na, mga kababayan ko. Mga kapatid. Basta ako, para sa akin, mga kababayan, maayos ang bansa natin, tulungan natin ang gobyerno natin. Hindi po dapat tayo mag-plot o magkaroon ng kudita sa bansa natin. Sabi nga nito ni dating senador, yun na nagkudita. Pangalan nun? Kalimutan ko. Sino ba to? Sino ba yung dating senador na nagkudita? Mga kababayan ko. Sabi niya wala nang magagawa ang mga kudita ngayon dahil tayo'y pausbong at naniniwala siya sa adikain ng Marcos, mga kababayan ko. Basta yung senador na yon na natalo, nasa Uniteam, nakatiket sa Uniteam, mga kababayan ko. And I hope na pagkatapos natin dito is mas maayos pa na magawa natin to. Anyway, mga kababayan ko, si Gringo Honasan. Ayan, Gringo Honasan. Thank you very much, Ma'am Caralea. Si Gringo Honasan, wala na daw magagawang kudita ngayon at panahon na po ng pagbangon ng Pilipinas. Dahil sa kudita nila na yan, tignan nyo nangyari. Alam nila yung malaking pagkakamali at naging mistake at naging mitya yun ng pagbagsak ng Pilipinas. Mga kababayan ko, tandaan nyo to, mga kababayan ko, ito sinasabi ko po ito. Maraming salamat po sa inyo.